Dapat nga bang humingi ng tawad si VP Sara sa taong bayan? Ayan, no? Ayan yung pag-uusapan natin ngayon, mga katunay, no? Kung dapat nga bang humingi ng tawad si VP Sara dahil ayun yung sinasabi sa kanya kay VP Sara na humingi daw siya ng tawad sa taong bayan sa mga kasalanang ginawa niya daw, 'di ba? Ayan, pag-uusapan natin yung topic na yan. Pero bago ang lahat, syempre huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel, Tunay na Kritiko, mga katunay. Pakibisita po ito at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo, mga katunay. At huwag na kayo mahiya. So, huwag na natin pagtagalin. Sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ito na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024. Pasok! Okay, unahin muna natin itong kay Kapunan. Ayan! Trending kasi ngayon, itong sinabi ni Kapunan. Ano ba ang sinabi ni Kapunan? Sinabi lang naman Humingi niya, ka ng tawad sa taong bayan. parang desperado na siya dito kay VP Sara Kasi alam niya, doon sa impeachment hearing, hindi siya uubra doon kasi sobrang galing ang mga defense team ni VP Sara. So dali nga, eto, huwag ka nang, humingi ka ng tawad sa taong bayan, huwag ka nang tumakbo. Ano yung hihingi ng tawad ni VP Sara sa taong bayan? Meron pa ba? Meron ba? Kayo ang dapat, yung mga kliyente mo, ang ihingi mo ng tawad. Hindi si VP Sara. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, huwag ka nang tumakbo. Bakit mo sasabihin, huwag ka nang tumakbo? No? Sasabihin mo, kasi malaki ang kasalanan mo sa taong bayan, kaya mahiya ka naman, huwag ka nang tumakbo. Sa totoo lang, hindi naman nagagalit yung taong bayan kay VP Sara. O ipagpalagay natin, may ibang taong bayan na nagagalit sa kanya. No? Nakakampi nyo. Pero sa totoo lang, mas marami pa rin nakikisimpatya sa mga Duterte at kay VP Sara. Kasi kung talagang ang isang Duterte, si VP Sara, ay may nagawang kasalanan, may talagang nangurakot siya, talagang may ginawa siyang hindi maganda sa bansa natin at sa taong bayan, kahit ako, masusuklam ako sa kanya. At hindi para magsalita ako ng ganito para sa kanya. Hindi para ipaglaban mo kung ano ang dapat mong ipaglaban. Diba? At saka bakit sasabihin mong wag na siyang tumakbo? Bakit? Para yung mga manok nyo ang siyang tumakbo? Yung tipong tatakbo sila na wala silang kalaban? Diba? Yun ang gustong-gusto nyong mangyari ngayon. Yung tipo na walang kalaban, kailangan si Sara Duterte ay matanggal. Umalis ka na. Ikaw na kusang lumayas. Ikaw na ang kusang bumitaw. Huwag ka nang tumakbo. Diba? Ang taong bayan, dapat siya ang nagdidesisyon kung ano ang kapalaran ni VP Sara. At ang taong bayan mismo ang magsasabi kay VP Sara kung hindi na siya karapat-dapat pang tumakbo. Hindi ikaw. Sobrang mga magagaling kung saan hindi siya makaporma doon Ang pagiging lola niya, ang pagiging batikan niya, hindi nakaporma. Lagi na lang siyang nagbibiro. Pinagtawanan niya siya ni Chis Escudero Kasi dinadaan na lang niya sa biro kasi yung mga argumento nila sablay. Hindi nila mapaunawa sa mga senator judges o hindi nila ma-establish doon sa mga senator judges na may clear na nagpapatunay na may kasalanan po si VP Sara. Wala talaga. Okay? So, instead doon siya babanat sa korte, dito na lang siya bumabanat sa mga mainstream media. Alam naman natin yung mainstream media bias rin yan. Ginusto rin nila kung ano ang mga banat nito ni Kapunan. Okay? So, ang nangyari, eto. Tignan muna natin yung aircon. Para may sipon. Sinabi niya doon sa mainstream media, may panawagan siya kay Vice President Inday Sara Duterte. Sinabihan niya si VP Sara na humingi ka ng tawad sa taong bayan. Huwag ka nang tumakbo. Yan ang sabi ni Attorney Kapunan. Si Attorney Puhunan. Alam mo, Attorney Puhunan, no? Bakit naman hihingi ng tawad itong si VP Sara? Oo nga. Kayo nga ang dapat humingi ng tawad Binaboy ng mga prosecutors itong si VP Sara. Oo. Nananahimik Tama. lang itong si VP Sara. Oo. Si VP Sara pa nga ang nag-expose sa pinakamalaking skandal sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Anong sinabi ni VP Sara? Dalawa lang
ang nagkontrol ng budget ng Pilipinas. Si Zaldico at itong si Martin Romualdez. Tama. Siya naman talaga yung nag-expose si VP Sara. Kaso nga lang, yung pagkaka-expose niyang yun ang nakasama. Alam niyo kung bakit yun ang nakasama? Siyempre, in-expose niya yan. Pwedeng imbestigahan niyang dalawang yan. So kapag inimbestigahan niyang dalawang yan, malalaman kung sino ang talagang pinag-ugatan yan. Hindi naman din kikilos siyang dalawang yan eh. Sa tingin nyo ba kikilos si Zaldico at si Romualdez nang walang basbas ng kahit sino? Wala tayong pinupunto rito ha. Yung syempre walang basbas ng, syempre para sa akin tao lang din yan. Diba? Pero wala tayong pinupunto dito, wala tayong pinagbibintangan. Diba? Yung sa akin lang, diba, kung binulgar ni BP Sara yung tungkol dun sa dalawang yun, diba, hindi naman kikilos yung dalawang yun kung talagang walang basbas ng basbas. Alam nyo mga katunay, sino yung nagbasbas? O comment nyo nga sa comment box para meron tayong pag-usapan. At napatunayan niya ni BP Sara na hindi po siya nagkamali sa kanyang sinabi. Talagang nabuking sila. Di ba? Si BP Sara talaga, bago nabitawan sa bibig ni BP Sara yung mga pinagsasabi niya, totoo talaga. Di ba? Mantakin nyo, mismo si Zaldico, nagpalabas ng video, umamin siya na may kinalaman po si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. What the President wants, the President gets. So hindi po talaga nagkamali si BP Sara. Now ngayon, sasabihin ni Atty. Kapunan, you are not being professional sa iyong... Kumbaga yung sinabi ni Zaldicong yun, nagpatibay palalo sa mga sinabi ni VP Sara. Diba? Pero syempre, alam naman natin, walang laban. Walang laban kahit na may madinig tayong ganun. Lalong-lalo na kung merong mga makapangyarihang tao ang kasabwat. Diba? Syempre, mas hawak nila ang makinarya, mas hawak nila ang tao. Diba? Mas madali nilang mamamanipula lahat. Dahil syempre, kung ikaw nasa posisyon ka, kanino maglalambing yung mga dapat maglambing? Syempre, doon sa nasa posisyon talaga. Yung pinakamatibay na posisyon. Ngayon, kaya si VP Sara dito, kung tutuusin, dehadong-dehado siya sa parting to. Pero isa lang ang maganda dyan, basta hawak niya ang katotohanan. Kaya kita nyo, tumatagal lahat ng mga akusasyon kay VP Sara. Puro akusasyon na lang. 'Di ba? Kaso nga lang, yung mga akusasyong yun, talagang napakahihina at hindi napapatunayan na talagang may sala si BP Sara. Kung tutusin, ang kakampi ni BP Sara talaga is mismong yung tadhana. Hindi siya hinahayaang ilaglag ng tadhana. Kasi kung totoong wala kang kasalanan, talagang mismong tadhana na talaga ang poprotekta sa'yo. Hindi yung mga tao na nakaikot sa'yo. Yun. Ginagawa. Sasabihin mo pa, humingi ka ng tawad sa taong bayan? Kayo ang humingi ng tawad. No nga. Mali na ba ang mag-expose ngayon ng mga katiwalian? Like sa nangyari kay Senator Marcoleta? Kinulong si Senator Marcoleta dahil siya lang naman ang pinaka mainit na senador doon sa flood control. Oo. Si VP Sara, in-expose niya ang katiwalian, no? Si Senator Marcoleta naman, iniimbestigahan niya kung sino ang mga sangkot sa katiwalian. O kasama na din dun si Senator Jinggoy na talagang pare-pareho silang nag-iimbestiga dyan. Lahat ng nag-iimbestiga sa mga sangkot sa katiwalian, yung kung iniimbestiga nila na gusto nilang malaman ang flood control project issue na yan, talagang pinapakulong at kinakasuhan. Kasi dito, mas pinapakita nila na ayaw nilang mabuksan at ayaw nilang malaman ang ginawa nilang kalokohan. Kaya natatakot sila na buksan ang issue ng flood control project. Siyempre, binubuksan ni Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, Senator Alan Cayetano at ng iba pa yung flood control project na yan. Kaya ganito ang nangyayari sa kanila, na talagang gustong-gusto silang mawala sa eksena para talagang ang flood control project issue na yan ay hindi na pag-usapan at hindi na imbestigahan. Di ba si Erwin Turpo nga, siya ang chairman ng Blue Ribbon, pero ayaw niya ng imbestigahan at wag na daw mag-aksaya ng oras niya sa flood control project na yan. Samantalang lagi niya sinasabi nun sa programa niya na siya'y makabayan, siya'y makatao, pinaglalaban niya ang karapatan ng mga tao. Pero ang mga tao ang naagrabyado rito, kaya hindi pwedeng sabihin ni Tulpo na
huwag nang pag-usapan o pag-aksayahan ng oras ang flood control na yan. Pati si Jinggoy dinamay. Di ba? Ngayon naman, kung sino yung susunod na maingay, si Cayetano, ayan, kinasuhan na nila. Plano pa lang kakasuhan. Niluluto pa ni Rimulya siguro doon sa ombudsman. Ano ba to? Parang kinakasuhan lahat para wala na tayong palitan? Kasi kung magkakaroon ng mga, ano ba yun, charter change ba yun? Chacha, mga ganyan, ganyan. Di ba? Kung walang kokontra, di ba kasi nagsulong sila nun parang yung sa Prime Minister. Ito sa pantaha lang naman natin. Di ba? Nagsulong sila nun. Kasi alam naman natin maraming kumontra doon na senador. So dito, ibig sabihin, kaya ba masyadong binabraso yung mga minority dahil alam nila pwedeng maging kontra ang minority sa mga gusto nilang gawin, kagaya din nun. Sana hindi, no? Sana hindi totoo yun. Pero syempre, mapapansin pa rin natin, maiisip pa rin natin kasi ganito yung nangyayari. Yung tipong ayaw nila ng may kumontra kung ano yung isusulong nila. Tapos, dito pa sa kay Leviste at ni Loren Legarda, nakakatawa nga kung ano-anong mga ikinaso ni Leviste. Grabe, nakakatawa na nga Hindi naman niniwala ang taong bayan. So, wala pong dapat ihingi ng tawad kay BP Sara. Wala. Ang kakapal ng mukha mo, Kapunan, para sabihin mo yan sa aming Vice President na humingi ka ng tawad? Ako Hihingi ng tawad yan si BP Sara doon sa palengke. Pag bumili siya ng, halimbawa, karne, pwede bang, kuwari, 300 na isang kilo, pwede bang 250 na lang yan, yun, tawad. Baka ganun yung sinasabi ni Kapunan. Pasensya na po kayo if sasabihin nyo, I'm too biased. Pero totoo, I'm so very biased. Kasi nakikita ko talaga sa sinseridad ni BP Sara na wala siyang kasalanan. Kaya ako po ay medyo galit at dapat kong ipagtanggol si BP Sara kapag ganyan ang gagawin ninyo. Yung tipong nagbibintang sila ni BP Sara na akala nila na may sapat na silang ebidensya. Bago ka magsabi niya na humingi ka ng tawad, may ebidensya ba kayo? Wala naman kayong ebidensya Gawa-gawa lang naman yan Tsaka patunayan muna nila. Hinahamon agad nila si VP Sara ng ganyan, hindi pa nga nila napapatunayan. Tsaka yung sinasabi nga ni Sir Donmar, wala pang malakas na ebidensya na pwedeng makapagturo at makapagdiin kay VP Sara na meron siyang ginawang ganon. Nananaginip lang halos siyang mga yan Yung tipong wala ka pang pinapatunayan na kasalanan pero gusto mo pa-actionin siya ng ganyan. Di wow. Di ba? Yung mga Merigris Piatos ninyo, yung andilim na sinasabi nyo, alam naman po natin na confidential funds po ang pinag-uusapan rito. Hindi po pwede i-disclose ang mga pangalan na ito kasi itong mga taong to ay tumulong. Binayaran po ito ng gobyerno para magsabi patungkol sa kalaban ng estado na ito. Okay? It's the enemy of the state. Kailangan po natin ng magbayad through the confidential funds sa mga colleagues nila. Natatrahido rin sila na ito mabubuwag yung mga enemy of the state. Hindi nila maiintindihan Ginawa nilang malis malisyosa itong lola nila Okay? Tapos sasabihin mo may humingi ka ng tawad sa taong bayan? No. Kahit si BP Sara sasabihin niyang hindi siya tatakbo, hindi papayag ang taong bayan yan. 2028 ang gusto ng taong bayan na maging presidente, si Vice President Sara Duterte will be the president sa 2028. Pero sa tingin ko, yung hindi tatakbo si VP Sara, malabo yun. Kung sakaling malusutan ni VP Sara itong impeachment trial na to at yung iba pa na maaaring humarang sa kanya pero nakalusot siya sa 2028, 100% sure tatakbo yan si VP Sara. Kung si Tatay Digong, lalo-lalo na kung si Tatay Digong ay hindi pa napapakawalan sa ICC, syempre, alam ko pipilitin ni VP Sara na tumakbo bilang presidente yan. Dahil alam natin mas may magagawa si VP Sara tungkol dyan kay Tatay Digong. At isa pa, talagang tatakbo si VP Sara dahil ramdam na ramdam niya na kung ano ang nangyayari sa bansa natin. Nakikita ko sa mga interviews niya na talagang full of spirit talaga, na talagang tatakbo siya sa pagiging presidente. Totoo yan. Nakikita ko sa kanya. Talagang sa mga mata niya pa lang talagang, gusto ko to para
ipaglaban yung dapat ipaglaban. Ganun yun eh. Wala ka nang magagawa doon, Lorna Kapunan. Okay? Pwera na lang, ang pag-asa nila, yan nga, yung impeachment na yan, at kung may ikakaso sila na malakas kay BP Sara, pwera na lang, ganun. Kung meron talagang ganun. Kaso ang problema, kung wala, sigurado abot hanggang 2028 yan. Eh kung ma-impeach pa nila si BP Sara, nakakasigurado ba sila na walang kasama si BP Sara na pwedeng pumalit sa kanya na tumakbo bilang presidente? Siyempre, meron yan. Pero tingin ko parang hindi nila i-reveal yun. Dahil kapag i-reveal nila yon, yung maaaring maging kapalit ni VP Sara, kung sakaling ma-impeach si VP Sara, siguradong yun naman ang pagkukumpulan ng mga kumakalaban sa mga Duterte. Kaya malamang ko hindi nila sasabihin yung kumbaga parang surprise. Kaya nakikita natin no, relax lang si VP Sara. Kayo, meron pong 32 million na nagmamahal kay BP Sara. And ako, I'm pretty sure mananalo siya sa 2028. Ipupusta ko pa yung buhay ko dyan. Oh. Kala ko yung bahay Basta mo. hindi lang ma-impeach si BP Sara at hindi ididihado ng administrasyong ito kasi desperado. Delikado pa rin si BP Sara kasi ang administrasyong ito buwang na eh. Oh. Okay? Buwang na talaga. Oh, so ikaw Kapunan, shut up. Magtrabaho ka, Yung shut be up, professional sa impeachment. Huwag kang mag-comment ng ganyan. Tumahimik ka. Tumatanda. Yung sa mga ganyan ninyo na pinagsasabi nyo, Tumatanda pa mas ulo. lalong dadaming mga magagalit sa inyo niyan. Oh. Kasi mahal na mahal ng taong bayan ninyo si BP Sara. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay, yan ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.